In this video, ay tayo sisilip sa isa sa mga bagong bus na babiyahe sa Bicol Region. Ito ay bagong company at alamin natin kung ano yung mga features na available sa kanila. At susubukan rin natin kung gaano nga ba ito ka-comfort sa daan. Tara, samahan niyo kami dito lamang sa Mr. A. Andito tayo ngayon sa Marikina, BFCT, na kung saan dito pinarada ang mga bagong bus ng bagong company na babiyahe sa Bicol Region. At tinanong na dahil na sa ating screen. Introducing the DMMC Travel and Tours. Ito ang bagong company na babiyahe sa Bicol Region. Marami itong mga features at marami din kayo dapat makita about sa DMMC dahil ito ay bagong company lamang na ito. By the way, ito ay may dalawang klase, ang DMMC. Meron silang mga features at meron din mga type ng class na pwedeng pagpilian. Ito sila. Ito ang kanilang first class at ang kanilang business class. Para malaman kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa, ay mamaya ay papakita ko sa inyo kung ano ang mga features at mga dapat tandaan kung ano ang mga nasa loob nito. Without further ado, tara, simulan natin ang pagsilay sa mga bagong bus ng DMMC. Starting off sa kanilang Yutong C12 Pro. Yan ang mga binili na units. At papasok muna tayo sa business class. Alam nyo ba, ang business class na ito ay may 2x2 seat configuration. Meron din itong charging ports. Meron din itong table sa bawat upuan. Meron din itong middle door sa gitna. Malamig din ang configuration ito. At hindi mawawala ang CR nito. Ang next speed nito ay umaabot sa 2.6 meters. Na kung saan ay pwede kayong comfort ng drive. Para sa mga nasa harap, ay mapapansin niyo ay meron tayong table na naman. Ito ay exclusive sa seniors. At alam nyo rin na meron din itong mga seat belts at mga iba pang mga features na magiging swak sa biyahe, lalo na sa mga sumasakay ng business class. Ito rin ang kanilang handles. Ito rin ay may seat belts na naka-on at may charging ports din ito. Katulad sa ibang mga bus companies na nag-exist ng seater. Ang mga nasa seniors ay nasa harap, ay makikita sa baba at sa mga seats ay makikita sa bawat harap nila sa upuan nila. Sa business class naman ay simple lang ang pagkakagawa nito. Ganda ang pagkakagawa, lalo na ang table. Ito sa tray table pa lang, alam mo na magiging useful ito, lalo na sa mga long trips. At meron pa. Meron din lagay ng mga gamit sa ibabaw nito para kapag lagay ng mga storage na sa mga maliliit na gamit. Ito na ang charging port ng DMMC. Ang bawat row ay may charging port din ito nakalagay. At sa kortina naman at sa air condition ay simple lang yan. Ilaw at malamig na air condition. Sa ilaw ay sobrang normal lang at walang pinagkaiba. Ito naman ang kanilang CR. Sa CR nila ng business class ay sliding door lang ito. At pwede lang ito pang CR ng pang labas ng ihi. Sa likod naman ay meron din itong ay na may 49 seater. Kaya kung makikita mo ay syempre hindi mo na mawawala ng chance na masubukan at matest mo kung gaano nga ba kaganda ang kanilang business class ng DMMC. Ngayon naman ay titignan natin ang first class ng DMMC. Same lang ng features nito. Pero sa pagdating sa loob ay iba na ang pagkakainit. So, tara, pasukin natin ang loob. Sa first class ng DMMC ay mapapansin niyo yung 2x1 seating configuration at may mga features din ito na sobrang swak sa mga pasahero. I-introduce natin ito isa-isa. Sisimulan natin ito sa 2x1 seating configuration na may 29 seater. Hindi rin
mawala ang kanilang view ng ilaw. Tignan nyo, nagbabago ang ilaw nila kapag nasa baba. Especially maganda ang pagkakagawa nito dahil first class nga. And alam nyo rin ba na ang first class ay may mga maraming maganda katulad ng charging ports, ang kanilang holder sa bawat upuan, meron din itong leg rest, meron din itong handles na nasasabi mo na lang sa. By the way, ang charger pala ay may typing. Ito. May seatbelt din palapat, meron dito na gaya ng gamit, at ang leg space nito ay umaabot ng almost 3 centimeters. Ang CR nila ay folding door ito. Kung mapapansin niyo ang slick and smooth design nito, na kung saan ma-enjoy mo ang pagpapahinga sa first class ng DMMC. Kung mapapansin nyo rin na may lever ito sa leg room ng DMMC. Sa seatbelt pala, kung mapapansin nyo, ay may handle na talaga yan. At kaya kung lalapat kayo, lalo na sa mga malalayong biyahe, this is what must try. Meron din itong adjustable handle sa mga gustong maupo at iba pa. By the way, ito nga pala ang kanilang CR. Sa CR nila ay may naka-sliding door ito na usually makikita sa mga first class ng mga Yutong City Pro. And take note, ito ay kompleto yan. Pwede ihi or magdumi. Dahil ang first class nila ay consist talaga ng mga magagandang features. At para mas exciting ang maging part, kung ano nga ba magiging road test nito sa daan, itatry na natin ngayon sa isang road test action. Kaya nag-intay tayo ng ilang weeks bago ito official na ibiyahe. At to November 22, 2020 ay officially na nga nag-start ang biyahe ng DMMC sa biyaheng Iriga City, Camarines Sur. By the way, ito ay isang Yutong C12 Pro at may 330 horsepower ito. Nga pala, alam nyo ba ang kanilang dalawang types na bus nila ay may fare ito? Ito magiging fare guide ito. Kapag sasakay kayo sa Yutong, ang biyahe na papuntang Iriga City ay 645 km. At ang presyo nito ay 1,000 pesos kaya pag kayo ay bababa sa biyahe City at Pili, Camarines Sur. At kayo naman ay bababa sa Macau at Iriga, 1,100 pesos. Kapag kayo naman ay sasakay sa first class, ang presyo ng papuntang Naga at Pili na bababa ay 1,250 pesos. Samantalang kayo ay bababa sa Iriga City at Macau City sa Camarines Sur, 1,350 pesos. Ang schedule nito ay 7:45 p.m. And by the way, alam nyo ba, ang DMMC ay may biyahe na rin sa Tabaco, Albay. You can check the schedule at ang fare sa DMMC Travel and Tours Facebook page para sa iba pang mga info. Now ay umalis na tayo sa Marikina City at alamin na natin ito. Okay, so dito na tayo sa bus number 111821313. Kaya nag-ano lang tayo kasi may ano tayo for Faraway reasons. Kaya medyo okay na. Settle lang tayo dito sa gitna. Saka na ako muna isuot to for some time. And after ng ilang minutes ay lumiko na tayo dahil dadiretso tayo at aakyat tayo ng Skyway para makarating sa PITX. By the way, kasi nasa likod rin natin ang DMMC ng business class. Kung mapapansin niyo, dahil araw ng Sabado ay sobrang maluwag ng tali ng traffic. Kaya kung makikita nyo ay walang gaano traffic at smooth rin ang pagbubuhay. Ito, lahat ng mga sasakyan ng Polo ay mapapansin nyo na lang na wala ka ng traffic time. Unliban na lang sa mga nag-U-turn dahil meron talagang U-turn na as you can see, in-enjoy ko na ang biyahe na bawat sandali. Dahil may napapaisip ako kung ito na lang ba ang sasakyan ko in the future. Nagkakaroon tayo ng konting build-up sa traffic na ito at hindi naman din ito nagkatagalan at muli naman ito. Pagdating natin sa Katipunan ay mapapansin niyo na sobrang traffic na dahil sa stoplight na nabibuild up ito.
habang nira-ride rin natin ay ni-enjoy din natin ang sunset sa bus na ito. Hanggang sa napag-go-signal na ay tuloy-tuloy na ulit. Pagdating natin sa Katipunan LRT Station ay bumilis na ang takbo. Tayo ay nasa bahagi na ng Aurora Boulevard. At kung mapapansin niyo ay sobrang luwag talaga ng taloy na dito. Especially sa mga ganito kalayong biyahe. Pakit na rin tayo at tuloy-tuloy lang ang takbo dito sa Aurora Boulevard. Habang lumalapit tayo sa bahagi ng Cubao area, ay marami ng mga sasakyan ang nabibuild up dito. Dahil araw ng Sabado, ay napansin natin na wow, sobrang ganda nga talaga sumakay dito. Especially kung gabi ka sasakay. After natin malagpasan ng stoplight, ay finally, na-reach na natin ang bahaging ito. Ito nga pala ang bahagi ng Cubao Araneta Center. Ito ang area na ito ng maraming daan at maraming ang mga nagbi-build up dito. By the way, may interesting stuff ako nakita sa loob ng bus nito. Alam niyo ba, ang ilaw nito ay nagpapalit especially kapag time. Sa Victory and 5-star, ganun ang nangyari sa mga first class nila. Mamaya, i-explain ko pa yan. Pagpaglabas natin sa overpass ng terminal ng Pantas ay dire-diretso na ulit tayo at pupunta naman tayo sa susunod na stasyon na bahagi ng J-Ruby Station. Nasa bahagi tayo ng Robinson's Magnolia. Mapapansin niyo na may iPhone ako nakita ang iPhone 7 Pro. Hoping si Mr. A magkaroon. Nga pala, nandito na tayo sa Ginto Station. At malapit na rin tayong umabante papunta sa Skyway. Pero, abutan kaya tayo ng traffic dito? Ituloy lang natin ang pag-play ng video. Pinapanood ko ang view nito. Mas na ito, ay napapaisip ako ng marami. Kung ano nga ba ang next video na pwede natin gawin in the future. Regardless, ay nagpapatuloy na tayo at malapit na rin tayo makaabot sa Quezon Avenue na dun ang bahagi ng Skyway na dati natin. Pero still ay nasa Aurora Boulevard rin tayo. By the way, may interesting stuff tayo nakita. Ang ulap nito. Maganda kapag trend na natin dito sa Skyway. Mamaya, na makikita natin ang parang nagbibideo tayo pero lumulubog na ang araw.
tayo nakarating ng Skyway ay nakararanas na tayo ng napakabigat na traffic dahil mag-U-turn tayo at papunta na sa bahagi ng and after ng mahigit almost 50 minutes ay nakakita rin tayo finally tayo ay malalaman natin kung magiging smooth na ba ang takbo habang bumabaybay tayo sa Skyway o magiging same expectation. Panoorin lamang ang video habang nire-record natin until the end. Pero habang nagbe-video tayo ay meron tayong something na yun. Dito sa bahagi ng Quezon Up, dahil sa Quezon Up pa tayo gat ay marami tayong nakikita sa media hanggang sa araw. Dito ang magandang spot para makapag-spot ka ng mga mas magaganda at makapag-kuha ka ng mga breathtaking pictures around the road. So ngayon ay smooth lang ang flow ng ating video. By the way, thank you pala sa crew at sa pinaka-boss ng DMMC para makakita natin at ma-experience kung ano ba ang maganda. Habang nagbabaybay tayo sa sky, ay mapapansin din na maraming mga bagay na pwede mong i-enjoy. Sa pagbay pa lang hanggang sa dulo, magiging worth it din nila. And hindi lang pa dyan nagtatapos ang pagbibidyo ko rito. Dahil may isang video pa tayo makikita. Kung mapapansin ninyo, ay na-videohan ko yung Skyway at nakita natin ang SM which is really good na makikita natin ang mga spots around the metro habang nasa bahagi tayo ng Skyway. Mga katulad nito ay talagang mapapasabi ka na, wow, sobrang ganda talaga at sobrang enjoyable kapag nakikita lang na ang sunset. Inapunta tayo ng gabi dito sa daan. At nasa bahagi pa rin tayo ng Skyway. Pero alam nyo ba, may reason kung bakit natin sinubukan, especially sa gabi. Dahil ang mga interior features, lalo na ilaw, dito magagamit at magagamit in the future.
talagang mga sasakyan talaga din sa daan na unexpected mo rin makikita na wow, ang bibilis talaga. Pero hindi magpapatalo sa bibilis yan. Dahil pagdating sa biyahe nito ay sure na magiging worth it ang pinangyaran mo. At magiging kompleto ka pa, maganda rin ang pagkakabili mo. Anyways, panoorin lang natin. Nasa bahagi na tayo ng NAIA-X at babaybayin natin dire-diretso hanggang sa makababa tayo na Macapagal Boulevard. Dahil dito tayo mag-U-turn at papasok ng PITX. As you can see sa video nito, ay mapakikita kayo na isang touring ng Scania mula sa mga tractors. By the way, bibigyan ko na kayo ng konting reviews kung ano nga ba naging experience and insight ko kapag sumakay ka ng DMMC. Kapag sumakay ka ng DMMC, ay talagang mapakikita mo na wow, sobrang comfort talagang ito. At sa performance pa lang, mapapansin mo na 10 ng 10 ito. Dahil magandang takbuhan at naka-smooth flow lang ang ating mga driver. Kaya kaya na lang gawa ng paraan. Also, sa mga features ito, 10 out of 10. Comfortability, 10 out of 10. Overall, 10 out of 10. Kaya kompleto rin ito. Kapala na dito na tayo sa Ayala Malls, Manila Bay. At iikot na tayo para makapag-U-turn pupunta sa Mirot at PITX station. At ngayon ay babaybay na lang natin ito sa smooth at flow ng takbo nito. Kaya, by the way, marami kayong mga features ito at marami mga snacks ito. To give you more na pala dyan, ang staff offer para sa mga business class ay sa Sariaya at Tipmanan. Pero ito ay mga karinderya style ito na magaganda. Pero once na sumakay ka sa first class ng DMC, ang stop over mo niyan, papuntang Irigan City, ay ang McDonald's Sariaya at McDonald's Tipmanan. Kaya worth it nga mag-try kung ikaw ay bibili talaga ng first class na ticket, na which is worth it at masarap pa yung kakainin mo. Especially kung maganda pa ang gusto mo. Andito na tayo finally sa PITX station. At ngayon, ikot na
na lang tayo dahil nandito na. Pero for now, ay nauna na ang first class na mag-got. Pero ang business class ay 15 million na dahil 6:45 ang biyahe. Ang oras na natin ay 6:21 pa lang at kung mapapansin ninyo ay walang tao dito ng business class at wala rin mga squatters dahil mas focus sila ang business class na nasa taas tapos sa bahagi ng second floor ng buildings. Kaya nag-enjoy na lang tayo at tinignan natin kung ano nga ba ang mga magandang habang naghahanap ng vacuum. Habang nagdadawit pa tayo ay gusto ko lang pasalamatan ang ating mga staff at management ng PMFC tours. At sa lahat, hindi magpapatalo dyan ang ating may-ari na kasama natin on board. Maraming salamat pala sa pagkakaroon tayo kahit paano ay ma-testing ito ng mga bago at ng mga pananakay na itry rin ang kanilang bus at ang company nito na for sure magiging solid naman kapag ito ay nag-try. Finally, after a few minutes na ng pag-iikot, ay narating na natin ang Paydex at dito na tayo titigil. By the way, thank you pala sa ating mga drivers na nakasama natin on board. Mula sa first class at sa business class. Nice to meet you rin pala kay Sir Bulalin sa business class number 1. Alam niyo ba kapag pagsubok ka ng isang bagong company, sa una pa lang talagang hindi matunog ang pangalan. Pero once na ito ay lumago at mas mapapalago pa, talagang mas marami ang tatangkilik sa mga produkto, mga katulad nito. At para sa iba pang mga updates, ay huwag niyo nang kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts para maging updated kayo sa mga susunod na mga videos na ilalabas ko. Meron tayong available ngayon sa Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Maraming salamat sa inyong panonood. And this is Mr. A, where bus is life.